Kaya hindi magkasundo-sundo, puro palalo ang maraming tao. Tamo ha? Ibagsak! Ibagsak ang rehimeng Marcos US! Ibagsak! Oh, bagsak. Kaya alam niyo siguro, dapat ang buong Pilipinas makinig sa akin eh. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-youthi. Welcome back na naman po. Tuloy po kayo sa ating channel. At para po sa mga baguhan, ang atin po ginagawa sa Usap-Usap University, tayo po ay nanonood ng mga religious videos, mga preachings, mga sermons. And for this particular episode, of course, ang pinaka-in-demand, pinaka-popular po na preacher sa ating channel, ang ating bibigyan po ng reaction, si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International. At ito po ay parte ng isang preaching po niya. We'll be watching a full preaching na pinamagatang ang kahulugan ng pag-ibig. Ayan. Isa po ito sa mga na-request po ng ating youth community at naisan nga po itong link ng video na ito via Facebook. Sa aking background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization ng Toastmasters International. Mga ka-youth, paunang paalala po, hindi ako preacher, hindi ako mahangaral, isa lamang po akong hamak na video reactor. At dahil hindi po ako member ng MCGI, please expect na maaari po akong mag-agree sa aking mga napapanood or mag-disagree sa aking mga napapanood. Pero one thing is certain, ako po ay walang religious agenda. Wala po akong ina-endorso na particular na reliyon na dapat niyong kaaniban o isang reliyon na dapat wag niyong kaaniban. Ang sa akin lamang po, nagbibigay ako ng instant reaction as I'm watching this video. And before we continue, please click like mga ka-youthi. Maliit lang po na bagay, pero para sa amin napakalaki na po yan dahil by doing so, you are recommending our content sa iba pang mga YouTube viewers po mga ka-youthi. If everything now is ready, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Who in that time will believe na magkakaroon ng kagutom sa mundo for an earth like ours with vast resources? A planet that can feed 15 billion people at a time. Walang magugutom. Would you believe that? Dapat ang mundo, mapapakain niya ang kanyang populasyong 15 billion na walang magugutom. Ayon sa pag-aaral ng dalubhasa. Bakit ngayon? 6 billion pa lang ang tao sa mundo, marami na nagugutom. May sagot dyan yung mga scientists. Well, mismanaged. Ang sagot nila, the earth has enough for man's needs, but not for man's greed. Kaya may nagugutom ngayon, masyado tayong matatakaw. Ang katunayang matatakaw tayo, naglalakihan na nga ang mga tiyan ng lalaki, hindi naman babae. Yung babae kasi, pag lumaki tiyan, okay lang mo. Diba? May daladalang baby. Ang lalaki naman, wala naman daladalang baby, tain naman ang laman. Siguro sobra dahil ng kinakain. Kasi, according to a recent health book that I have read, alam nyo ba, para wag kang tumaba, para wag kang lumaki tiyan, para wag kang maging obese, meron palang batas yan. You must eat. Ang food that you are going to take into your body must be as big only as your wrist, your palm. Yan. Ganyan lang dapat mong kainin. Hindi ka tataba. Kung kumain tayo, 2 order na 2-piece chicken joy, tapos may hamburger pa, tapos meron pang salad, tapos may ice cream pa. Kaya nga tumataba tayo eh. Kung ngayon, bakit ang tao nagugutom sa mundo? Dapat sana walang gutom eh. Walang gutom. 15 billion ang kayang pakainin ng mundo normally na walang magugutom. Pero 6 billion pa lang nagugutom ng tao because we are very greedy. Ang totoo, yung mayayaman, nabubulok nga yung kanilang mga apple at saka mga grapes sa rep. Yung mahirap, di nila mabigyan. Kapitbahay lang nila yung kapitbahay lang. Mataas yung bako, doon sa may likod ng bako nila may squatter doon. Yung kanilang mga Doberman, yung mga aso nila, kung kumain nyo, kilo-kilong beef, saka mga karne. Pero yung kapitbahay nila, kahit isang pirasong beef, di nila mabigyan eh. Ganun na tayo kasama. Sasabihin nyo, masama ba yun? Hindi ko bigyan kapitbahay ko. Bakit?
Dapat ko ba ikang intindihin ng mundo? Obligasyon ng tao yon na yung nearest neighbor mo, love thy neighbor as You love yourself. thyself. Like ours, yung kapitbahay natin, wala na tayong pakialam. Kahit maligas yan wala na tayong pakialam Tapos we speak of love. And I have to agree with Brother Elio in saying na greed talaga din ng tao ang naging rason. Kasi kung maalala niyo po, 1980s pa lang may mga movements na nga ng pag-reduce at pag-eradicate ng, for example, hunger in Africa. While it is true na marami na pong parte ng Africa ngayon ang umuunlad na rin, kahit sa paano, ay hindi pa rin nare-reduce yung hunger, mga ka-U3, in many parts of Africa. So it tells us na there's something wrong and food security remains to be a big problem, no? A major problem pa rin po. Kahit nasa Pilipinas nga, sa mga kabundukan, sa mga malayo-layo po natin mga lugar, nakakaawa po ang sitwasyon po ng malnutrition. Anyway, Brother Eli started this idea on food security, about greed and caring for others. So let's see mga ka-youthi, saan pa po tutungo itong preaching ni Brother Eli? Especially yesterday. Naku, puro love na lang. I wish you love. I wish you the best of everything because I love you. Yun ay kahapon, usong-uso yung kahapon Yeah? Pero lipas na ngayon yan. Ano ba ngayon? 15? Di ba 14 kahapon? Araw ng pagmamahal daw. I wish you health and more than wealth. I wish you love. I wish you shelter from the storm. A cozy fire to keep you warm. I wish you health and more than well. I wish you love. Ayan. Yan, puro love sinasabi natin, Pero simply loving our neighbors, yung nandun sa tabing bakod natin, hindi naman natin pinapakialaman yun. Pag hindi totoo sinasabi ko, tutul kayo. Wala naman tayong pakera. Yung ka-classmate mo, walang baon. Ano pakialam mo? Magdusa ka. Wala kang baon Tutuksuin pa nga Sarap nito Magdusa ka. Okay, before we continue mga ka-U3, meron lang po akong naisip na karanasan po ng aking nanay. Dahil farmer lang po ang magulang back then, and one of her stories na hindi ko makakalimutan dahil ang kanilang ulam ay parang tuyo lang yata or something. So nahihiya po siya, hindi po siya sasabay kasi po kumakain po sila ng lunch sa school na po. My mom would be telling me na kakain sila away from the group, siguro outside ng classroom or something like that dahil nga nahihiya sila. And she would tell me na kapag pritong galunggong or isda, yun lang yung time na pwede lang kumbaga ipakita din sa iba yung kanilang pagkain kasi yun yung sarap na sila tsaka ano na yun, para ano na yun, luxury na yun mga ka-youth. As to the idea of eating and making sure na hindi ka tataba, so I agree, so i-reduce mo yung calorie intake mo. Sa Japanese naman po, kaya kung pansinin nyo po, sa mga first world countries, ang Japan still would have the least number of obese people, and if I'm not mistaken, ang kanilang parang disiplina po dyan is harahachibu, yun po yung kanilang parang perspective dyan na hindi ka kakain ng more than 80% ng stomach mo. So in short, hindi po doon uso yung talagang busog na busog ka na to the point na parang manghihilata ka na lang kasi sobrang busog or something like that. In my many trips sa Japan, I have seen this, of course, na kung gaano sila ka-particular sa healthy na mga food. Ganyan tayong tao. Ganyan tayo kasama ngayon. Because in the standards of the scriptures, although you do not feel guilt within you, ang tawag sa iyo ng Diyos, masamang tao. Because you have lost your concern for your fellow men. Ganun na tayo kasama ngayon. Kaya ang pag-uusapan natin, Biblia, yung tunay na pag-ibig, wala na ko ngayong meron nun Bihira na lang. Bihira na lang. Nawala na yun. Ang totoo nga, sabi ko nga ngayon common sense is not very common now Di ba? That thing that we say or we call common sense is not very common now. Wala na rin tayong common sense na yun. Maraming tao. Forgive me for saying this, Marami na ngayon hindi na gumagamit ng common sense ang tao. Bakit? Ay, biro mo yung drugs. Alam mo naman, pag nag-drugs ka, masisira na ang buhay mo. Ba't nagda-drugs ka pa? Ha? Kasi po masarap ang bawal. Yun ang sabi ko doon sa mga anak ko, sa mga pamangkin ko, sa mga apo ko.
I refrain from taking anything that is with sugar in it. Ayoko. Galit ako sa sugar. I have known the sufferings of diabetics because my mother is a diabetic. She's now 87 years old with 7 years old of a diabetic life. 7 taon na siyang may diabetes. I have Type known 1, type the 2. malady Type 1 of siguro. diabetes. Kaya sabi ko, nag-research ako sa sugar. Masama pala talaga yung sugar. Ano? Pero we are being encouraged to eat sugar, to drink soft drinks, chocolate. Actually, we cannot drink chocolate without sugar. Yep. Pero tanong nyo sa mga professors nyo in science, sugar has nothing good in it. Only the taste. Pero ang nandyan, last one. It's a compound. It's a chemical compound. It is addictive. Yan sugar. Pero ang symbol ng love is sugar. Diba? Honey, sugar. Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar at supper time. Be my little sugar and love me all the time. Alam niyo ba yan? Hindi pa kayo tao kasi nung mauso yun. Ngayon, yung simbolo mismo ng pag-ibig, mali eh. Sugar, sweet. Hindi como sweet. Kaya ko lang narinig. Mabuti. There are things that are bitter but very good for the body. I There are agree. bitter things in life that is very beneficial to the body. Oh yeah. But sweet is not beneficial at all. I will believe you if that sweetness is coming from something that is natural. Pwede pa. Pero pagka sweetness of sugar or sucrose, masama po yun sa katawan. Ngayon, ba't ko dinidiscuss itong bagay na ito? Kasi sa pag-aaral ko ng iba't ibang bagay sa mundo, I have known that the Bible is an authority of life. Sa science, sa health, nandito lahat eh. Kaya walang masama kung dito natin kukunin yung talagang kahulugan ng pag-ibig. Umpisahan ho natin. The first one half hour that have passed is just an introduction of our topic. Pero palagay ko naman, doon sa introduction na yun, may napulot na kayo, no? Lalo na yung kanta ko. Learning to love yourself is the greatest love of all. Yun ang sabi nung kanta. Galit doon si Andres Bonifacio. Dahil sabi ni Andres, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisit, pagkadakila, kundi ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Nagkakontra sila. Kaya hindi authority. Dahil kung yung parehong totoo, it must not contradict with the other. Kung totoong ang tamang pag-ibig at ang tunay na pinakadakilang pag-ibig ay pagmamahal sa lupang tinubuan, hindi dapat kontrahin naman ng isa pang pagmamahal yon. Ng pagmamahal daw sa sarili is the greatest love of all. Ngayon, para wag tayo maligaw, let us turn the pages of our Bible. Ano ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? What is love after all? In the biblical definition of it. Kasi maliligaw kasi iba-ibang mga definition eh. Love is a many splendor thing. It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving, a reason to be living, a golden crown that makes a man a king. Lost on a high and windy hill, in the morning mist, two lovers kiss,
and the world stood still. Bakit? Tama yan eh. When two lovers kiss, the world will stand still. And your fingers touch my silent heart and taught it how to sing. Concerts, Brother Ellie. Yes, true love, a many splendor thing. Ngayon, di ba? Ang daing definition ng love doon sa kanta na yun eh. Pero, let us set aside those definitions. That love is blind. Sometimes it's true that love is blind also. Biro mo, makapag-asawa ng pagkaganda-ganda yung pagkapangit-pangit. Worthy ba that love is blind talaga? Pero sa Biblia, eto po ang definition ng love. And as I read the verses, please assess yourselves if you have this kind of value in you. Then rate yourself if you have the true love that is being taught us by our Creator. And the meaning of love is 13:4 of the book of Corinthians. 1 Corinthians. Pakinggan niyo. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Ayun. Ang pag-ibig, ang wika, ay mapagpahinuhod. Ano ba sa English yung mapagpahinuhod? Charity suffereth long. Ayun. Suffereth long. Long Opo. suffering. Mapagpahinuhod. Ang pag-ibig pala, ano siya, he is, someone who has love is ready to suffer long. Mhm. Kaya halimbawa, nakapag-asawa ka ng may underarm alarm. Ano? Hindi naman pwede pag natuklasan mo may underarm alarm, tapon mo na sa basura, no? Remember your vow to love and to cherish in sickness and in health, for richer, for poorer, until death do you part. Mhm. Until death, ha? Biro mo sa harap ng altar. Oh. Di ba sa harap ng altar kayo nagsumpaan, kaharap si Santa Maria Rome? Iginagalang mo. Pakatapos pagtalikod mo kay Santa Maria, binugbog mo na yata. Oh, hiwalay na tayo. You do not have the real meaning of love in you because love is ready to suffer for long. Ang pag-ibig Sacrifice. mapagpahiluhod. Mhm. Meaning, kahit na yung asawa mo'y mayroong underarm alarm o kaya may bad breath. Bawa, nagkikiting kayo, naamoy mo. Na-turn off ka, no? Hindi ka nakikibo, mahal mo ka titye. Ha? Mahal mo siya. Sa susunod, expected mo na yun. The next time around, makakaamoy ka na naman uli ng ganon. Ayan. Sa susunod, payad ka na naman uling ganon. Because love suffereth long. Ang pag-ibig, mapagpahinuhod. Okay, before we continue here mga ka-U3, pero we have to put this into the right context. Ano po? Dahil syempre, the question here would be for those husbands and wives that are in a very abusive na relationship. I believe we have to also use our discernment. Syempre, magiging wise ka din. Kasi if you will stick to the idea that you will always be abused, always be hurt, baka po hindi lang bugbog ang matanggap po ng isang spouse dahil nga po sa idea na kinakailangan kong magsakripisyo. So then it brings us to the idea of what God really wants us to have, what kind of life really? On a philosophical note, does God want us to just endure and sacrifice more? Ganun ba yung essence ng life? Or on the other hand, does God want us instead to enjoy the benefits of our senses, stability, comfort? Because in a way, if we accept mga ka-U3 na kahirapan lang ang buhay, sakripisyo, mabibigyan tayo ng gantimpala pagdating ng panahon. Pagdating sa langit, wala ng kahirapan. So interesting po yung idea ng living a full life mga ka-U3. But going back, so Brother Eli, of course, mentioned kanina, i-rate doon natin yung ating mga sarili. If we truly have love in our lives, and lagi po yan, pagpatungkol po sa pag-ibig, ang pinakagasgas, quote-unquote, na verse po ng Bible is chapter 13 ng Corinthians, mga ka-U3. But anyway, let's continue. That is a true measure of love. If you can bear the underarm alarm and the bad breath, kasi hindi naman alam nung nagnonobyo pa kayo, hindi naman niya sasabihin meron siyang had-had di ba?
O kaya meron siyang itinatagong buni. Kung talagang mahal mo, kahit makita mo na yung buni niya, mahal mo siya. You can suffer with him. No choice. Yan ang isa hulakibig. Ano pa? Tuloy natin. Ang pag-ibig ay magandang loob. Ang pag-ibig pala magandang loob. Alam nyo, walang pinakamasama sa tao kundi loob Ewan ko kung maniwala kayo. Ang pinakamasama sa tao kundi loob. Walang pinakamarumi kundi loob. Bakit? Nabulin. Yan labas, nalilinis yan Yung loob, kahit marumi, hindi pwedeng linisin. Dali naman nakikita yun Kaya yung tao, masamang loob sa kapwa. Nag-iisip ng masama sa tatay niya, nag-iisip ng masama sa nanay niya, nag-iisip ng masama sa kapatid niya, may masamang loob siya sa kaklase niya o sa teacher niya, may masamang loob siya. Pero, ang may pag-ibig, magandang loob. Therefore, love is powerful enough para alisin lahat ng marumi sa loob. Marumi kasi rin Pakinggan niyo ang testimony ng Diyos. 17:9 of the book of Jeremiah. Pakinggan niyo ang nakasulat. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Ayun, ang puso, ang wikay mas masama, magdaraya kaysa lahat ng bagay. Kaya lahat ng masama nakaimbak dyan nakatago. Hindi naman papakita sa iyo ang tao yan. Sasabihin sa'yo, pagdating mong gigitian ka sabi nga ng balagtas, pagka ang salubong sa iyo ano na nga yun? Nangingiting masayang muka, may pakitang giliw, mag-iingat ka, kaaway na lihim. Thank you very much, ma'am. Ngiting aso? Kasi magkaklase kami ni ma'am nung araw Magkasintanda kami. Ngayon, ano ibig ko sabihin, mga kapatid? Ganon. Ang pag-ibig is powerful enough. The true love that is being taught to us by the Bible is powerful enough para alisin lahat ng masama sa puso ng isang tao. Ang pag-ibig, magandang loob. Ano ba ibig sabihin ng magandang loob? Halimbawa, maganda kang loob, nagmagandang loob ka. Nagluto ka ng tinola, yung kapitbahay mo, bibigyan mo ng isang tasang tinola, pipiliin mo yung atay, yung hita, o kaya yung balon-balunan, yung magagandang parte ng manok, yun na ibibigay. O mare, tikman mo itong niluto ko. Nagmagandang loob ka nun. Pero alam mo, ang pinili mo, yung Adidas, yung batok, at saka yung buto, sa binigay, baka ibalibag pa sa yun di ba? Ay, yung liig. Ayun, hindi magandang loob yun. Ang magandang loob, kung magbigay, magandang loob siya. Mabuti siyang kalooban sa pagbibigay. Iyon ang pag-ibig. Unang-una, ang pag-ibig can suffer long. Ang pag-ibig, magandang loob. Ano pa, kapatid na Willie? Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig hindi nananaghili para sa hindi marunong ng Tagalog, yung nananaghili, naiinggit yun. Naiinggit. Kasi ngayon, hindi na yata masyadong marunong ng Tagalog ang Pilipino Pag magpapaalam na, maraming salamat sa inyong pagtiwala. Mali. Dapat pagtitiwala, yun ang talagang grammatical Tagalog. Pagtiwala. Tapos yun naman, makikita mo mga reporter, naririto kami ngayon at naririto, nakikita namin ang kaganapan ngayon. Mali ka ako. Yung sabi ko kay Daniel, broadcaster din kasi yung pamangking ko. Huwag mong gagamitin yung ginagamit ng ibang broadcaster. Katangahan yun Bakit? Ang kaganapan dito, hindi kaganapan. Wholeness. Ang salitang kaganapan, Becoming. yung pagiging ganap ng isang bagay, it's perfection, it's a completeness. Yun yung ginagamit yung salitang kaganapan. Halimbawa, reporter ka, ang mga pangyayari rito ngayon, pangyayari hindi kaganapan. Ginagamit kaganapan Sa pagluto, ang gagamitin, hindi pagluto, pagluluto. Sa pagsisilbi ng pagkain, sa pagsilbi ng pagkain. Ay, alam niyo siguro, dapat ang buong Pilipinas makinig sa akin para matuto ng Tagalog. Diba? Yung iba, nagdaldal. They are not very careful about the words that they are using in their discourse. Ang natatawid tuloy sa mga bata, mali.
yung pagtiwala, hindi pagtiwala, pagtitiwala, pagluluto, pagsisilbi, paghahain. Ayan. Yan ang mga Tagalog, na talagang Tagalog, kahit tignan nyo sa inyong mga grammar. At pagka mayroon ngayon na magsusulat ng libro at ganun ang gagawin, lalabanan ko yun. Ayoko lang ganun Ang natututunan tuloy ng kabataan, mali. Biro mo, Pilipino, di marunong lang mag-Tagalog ng tamang Tagalog. Mali. Pilipinong-Pilipino ka. Ewan ko lang. Baka sabihin na lang, masyado naman akong mitikuloso. Pero, alam nyo, ang pagiging mitikuloso is the way to perfection. Tandaan nyo. You cannot be perfect if you are not meticulous enough in noticing small evils in life. Kasi yung maliliit na bagay na mali, yun ang lumalaki na lumalaki. That will mislead us in this generation. Ngayon, balik tayo doon sa sinasabing pag-ibig, ano? Ang pag-ibig, mapagpahinuhod. Ang pag-ibig, magandang loob. Ang pag-ibig, hindi nananaghili. Halimbawa, magkapatid tayo in a family. Naglilinis ka. Ako nakaupo. Mahal mo ko bilang kapatid. Ikaw naglilinis. Hindi ka maiinggit dahil hindi ako naglilinis. Ikaw naman, tumayo ka naman dyan, tulungan naman ako nito. Para ka senyora yan, para ka senyor dyan. Ako pag kita pagod. Kung mahal mo yung kapatid mo, hindi ka magkakaroon ng panaghili. Maaari, masama ang katawan. Hindi, maglinis kang mag-isa. Kasi pag naturuan din ng pag-ibig yung kapatid mo, hindi ka naman niya pababayaang mag-isip. Kaya yung pananaghili, masama ho sa tao yun Yung nananaghili ka sa iba. Halimbawa, bumili yung kapitbahay mo ng stereo. Ang lakas. Nananaghili ka. Pag nanalo ko sa loto, bibili ko mas malakas. Mabibigay kayo. Masama yun. Wala kang pag-ibig noon pag nananaghili ka. Ang tunay na pag-ibig, hindi nananaghili. He is contented of what he have. Hindi siya nananaghili sa iba. Bawa, nanaghili ka sa mayaman, hold upin mo. O nanaghili ka sa ibang tao na meron, aagawan mo. Iisnatin mo. Ang may pag-ibig, hindi nananaghili. Kontento siya dun sa nasa kanya. Pagkatapos, ano pa sabi? Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Ang pag-ibig hindi nagmamapuri, is not boastful. Meron, lalo na sa mga learning institutions, ay usong-uso yung boastfulness. Yung pampayabangan, Ranking. pataasan ng ihi. Ganun Lalo na pagka may mga competitions, competitions among scholars, lalo na those who are UP. vying for the highest honor, nandun makikita mo yung boastfulness Yung, tawag doon sa Tagalog? Kayabang. Hindi, yung binasa mo. Pagmamapuri. Pag nagmamapuri, siya ang mabuti, siya ang tama, siya ang totoo. Siya Yung lang. kapwa niya mali, ganun siya. Wala siyang pag-ibig noon. Tayo, tatandaan nyo ang pag-ibig, mayroong definition sa Biblia. The rightful meaning of love in the Bible. Ano pa susunod? Hindi mapagpalalo. Hindi mapagpalalo. Marami ngayon, palalo ang tao Tayo ngayon sa society natin. Kaya hindi magkasundo-sundo, puro palalo ang maraming tao. Tamo ibagsak! Ibagsak ang rehimeng Marcos US! Ibagsak! Bagsak. Kala ko tutol kay Marcos Bata pa kasi ko nun nung mapalitan si Marcos, after 21 years. Bagsak si Cory naman. Si Cory naman. Pagkaraan 2 taon, ibagsak ang rehimeng Cory US! Nung araw, ibagsak si Marcos, si Cory naman. Nanonood lang naman ako nung mawala si Cory, nabagsak na nga. Ramos naman. Di humalili naman si Tabaco, si President Ramos, Makita mo na naman sa mga pader, ibagsak ang rehimeng Ramos US! Ramos, tuta ng kalo, bagsak! Hindi ako, puro na lang ibagsak. Nabagsak naman si Ramos. Hindi na nanalo akala nga nila, ang kasunod si Divinesia Di ba, ma'am? Sabi ni Almeida,
You will be the next president of the Philippines. I decree. In the name of Jesus. Sagot naman ng asawa niya, Amen. Kaya gano'n. Pagkatapos, ibagsak ang rehimeng ERAP US. Baksak na naman. Sabi ko, alam ko na ngayon. Alam ko na. Kayo alam niyo na. Ano po? Pagka hindi nyo alam, lalabas, bobo tayong lahat nun. Alam ko na kahit dahilan nun. Para wala na yung sigaw ng sigaw, Sila lang. ibagsak. Siya ilagay mo nun. Gusto niya, siya presidente. Yun ang ibig sabihin nun. Obviously, na-mention po kanina ni Brother Eli na February 15, no? Nangyari po itong actual na shooting date. And actually, we can see here sa background po, no? And actually, nabasa ko nga po kanina rito, year 2000. So, ito pong actual po na video na ito was 25 years ago. And syempre, alam ko po yung mga reference po sa mga pangulo. Dahil syempre, lagi po yan sa mga balita, no? Yung mga protesta nga po. And Brother Eli is basically saying na kahit sino pa yatang pangulong ilagay mo dyan, parang ayaw pa rin ng mga grupong ito, ayaw pa rin ng mga ralistang ito. Kasi nga, accordingly, mas gusto nila na sila yung ilok-ilok sa mga posisyon, mga ka-U3. But going back, just some things na gusto ko po i-mention dahil kung napansin niyo po, napaka-informative po talaga ni Brother Eli, ano? So, he really would introduce his perspectives on health, ano, even language kanina. And I agree, yung especially po sa word po na ganap, Brother Eli is saying na pangyayari dapat. At doon naman sa ibang pang mga salita, like pagtitiwala or tiwala, at least what I know, sa tiwala, ano yun, parang basic form, di ba, pangunahing anyo, both naman po is accepted. Although I don't agree with him in having the perspective na ang Tagalog at ang wikang Filipino ay the same. While of course, ang Filipino po na language is base po sa standardized Tagalog, we have to put a distinction that the Filipino language, like any other official and national languages sa ibang bansa, it is subject to change. Nag-evolve po talaga yan. Kaya minsan naririnig ko, kunwari si Cara David in saying na dapat daw ay natutuhan instead of natutunan. For legalist, I agree na dapat natutuhan. Pero dahil po nagkaroon na po ng aberasyon at ang colloquial na paggamit ng natutunan is much more common now. Lagi po nating babalikan, ang purpose ng language is understandability, intelligibility, mga ka-U3. Ano ang magiging silbi ng isang salita o isang phrase kung masyado na itong, for example, outdated, grammatically correct phrase, kung ang lipunan naman ay hindi alam ng ibig sabihin yan at hindi na yan yung ginagamit na salita dahil po may evolution po talaga sa wika, mga ka-U3. Puro mga palalo. Wala silang sinasang-ayunan. Lahat ng gawin ng gobyerno, tutol sila. Walang tama para sa iba, sila lang ang tama. Yun ang tinatawag ng Bibliang mga palalo. Palalo. Pag palalo, walang pag-ibig. Bakit? Biro mo, lahat ng gawin ng kapwa mo, mali. Ikaw na lang ang tamang mag-isa. Wala ng gobyerno na hindi kayo tinutulan. Ikaw na lang ang tama. Kaya kayong mga estudyante, huwag kayong sasama rin sa mga gano'n na sila lang ang tama lagi. Wala namang mabuting ginawa. Di mo, sumasakay ka sa LRT. Di ginawa rin, Imelda yan Di ginawa rin tama yun. Yun ang justice. Yun ang pag-ibig. Tanggapin mo yung tama, yung mali, hindi bali. Punahin mo. Pero pag may tama, tanggapin mo naman tama. O ginagamit mo ngayon CCP. Yung Cultural Center of the Philippines, yung PICC. Di ba si Imelda nagpagawa nun? Ba't kung murahin nyo, gano'n na lang? Tumanong naman kayo ng utang na loob. Yung LRT, ginawa rin naman yan para sa masa, di ba? Puro na lang ba ginawa ni Marcos puro na lang mali? Hindi naman Ang tunay na pag-ibig is weighing. Alamin mo kung alin ang tama at mali. Tanggapin mo naman yung tama. Meron namang magandang ginawa si Ramos di ba? Palagay mo, pangit yung tabako niya. Meron siyang magandang ginawa. Tama ba ako? Hindi, mga kapatid. Si President Cory, kahit babae, may maganda ba siyang ginawa? Meron. Kahit galit ka kay Cory, hindi puro na lang yung galit mo, yung galit ka ang mo, palalo ka lalabas nun. Parang ikaw ang pinakamatalino. Gusto mo kasi ikaw ang nandun. Kaya ito si Crispin Beltran, magpahinga kayo. Mga KMU, hindi ganyan ang dapat na pakikipagtrato sa kababayan. Wala na kayong pag-ibig. Lahat na lang sa inyo mali. Mga KMU, mga Wala nang tama, puro na lang mali.
Huwag kayo sasama dyan, mga estudyante sa mga ralista na. Do not risk your lives in the street because of these ideologies na wala nang nakikitang tama na ginawa ng kapwa. Am I right? Wala na silang nakikitang tamang ginawa ng kapwa eh. We must be considerate to others. Remembering that we ourselves are not perfect. Hindi naman tayo lahat perfecto. Di ba? We are prone to commit mistakes. And to forgive is divine. Di ba? To forgive the mistakes of others is divine. And to err is human. Yun ang sinasabi ng kawikaan natin. Pwede, talagang magkakamali sila. Pero hindi naman puro ang nakikita mo na lang, puro mali. Mali naman yung puro na lang mali nakikita mo. Pag may pag-ibig ka, hindi ka ganon. Hindi ka palalo. Ayun. Tuloy pa. Ito pa sabi. Hindi nag-uugaling mahalay. Ang pag-ibig, hindi nag-uugaling mahalay. Kaya yung tunay na pag-ibig, hindi na re-rape yun. Kaya lang naman ikakitan ni rape dahil mahal na mahal kita. Hindi totoo yun. Manya ka siguro, kaya mo ni-rape. Kung talagang mahal mo, ako kasi, sabi ko nga sa inyo, meron kaming motong matatanda eh. It is better to have loved and lost than not to have loved at all. Minsan kasi, meron din akong minahal, hindi ko pinag-isipan agad nung ganun. Di ba, kakapatid? At tanong nyo, yun talagang na primera amor, na umibig talaga, hindi naman agad yun ang isip mo eh. First love. Hindi naman yung sex agad ang isip mo eh. Secondary na lang yun. Pero ang ang nangunguna sa yung halay, nahahalayin mo yung babae, pupwersahin mo, tapos sasabihin mo, mahal mo siya, you are being belied by the Bible. Bakit? Sabi sa Biblia, ang pag-ibig hindi nag-uugaling mahalay. Kaya pag nanliligaw sa inyo, walang ginawa kundi chancingan kayo, tigil nyo na. Yung naliligaw pala, kinachancingan ka na. Huwag ka sasagot doon. Kung sasagutin nyo, hindi ka tiwa-tiwalang tao yun. Pero pag naliligaw sa inyo, ginagalang yung katawan nyo, babae kayo, ginagalang kayo. Mas matimbang yun. Tandaan nyo yun. Yun is a tip from a dirty old man. Yun ang tip ko sa inyo. Pagka kayo ang naliligaw sa'yo, walang ginawa kundi manyansing, hindi ka tunay na mahal yan. Kasi yung tunay na pag-ibig as defined by the Lord ay hindi nag-uugaling mahalay. Ano pa? Tuloy natin. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Tanyo, yung may tunay na pag-ibig, hindi naghahanap ng sarili yun. Ano ibig sabihin nun? Ibig ba sabihin na wala ang sarili mo? Hindi ganon. Yung hindi naghahanap ng sarili, ganito yon. Bawa, you can do something that is good for your taste, no? Ipinagawa mo sa iba. Tapos, disgusted ka. Ano ka? Parang hindi ka contented. Ba't ganyan? Ako kung magtrabaho, hindi ganyan eh. Ang ginagawa mo, hinahanap mo na yung sarili mo sa kanya, which can never be possible. Bakit? The way you do things cannot be the way your fellow men will do it. Kasi may iba-iba tayong kapasidad, may iba-iba tayong kaalaman. Kaya, wag mong hahanapin yung sarili mo sa iba. Pag may pag-ibig ka, hindi mo hahanapin yung sarili mo sa iba. You will try to understand. Kasi, siguro hindi niya masyadong alam, kaya pwede na rin. Thank you. Pero, ginawa na ka, sisisihin mo pa. Pangit, hinahanap mo na yung sarili mo sa iba noon. A meaning of love is, hindi ka naghahanap ng sarili sa iba. Kung ikaw ay ganon, huwag mo hanapin sa iba. Try to understand others. Pakatapos, ano pa? Tuloy. Hindi nayayamot. Hindi nayayamot. Pagka may pag-ibig ka, hindi ka basta nayayamot. Patient ka, patient in understanding others. Hindi ka basta nayayamot. Ano ba yung nayayamot sa English? Is not easily provoked. He is not easily provoked. Hindi nayayamot. Hindi agad na po-provoke, yun ang may pag-ibig. Pagka you are easily provoked, means the absence of love in you. Pero pag meron kang pag-ibig, hindi ka na agad-agad na po-provoke. Tapos, ano pa?
Hindi inaalumana ang masama. Ayun, hindi niya inaalumana yung masama. Yung taong may pag-ibig sa kapwa. Kung halimbawa may masama man sa kapwa niya, hindi niya inaalumana yun. Hindi yun ang point of view niya. Alam niyo, marami sa ating tao, pagtingin natin sa kapwa, ang nakikita natin yung kapintasan. Mhm. Oh. Yep. Sige. May taong duling. Duling. Pagtingin mo, ano nakikita mo agad? Yung mata niya. O, di ba? Totoo, aminin mo. Pag nakakita ka lang duling, ang napapansin mo agad, duling siya. Samantalang, if we are to look to others in the eyes of Christ, let us take away our own eyes and use the eyes of Christ. Ang Diyos kung tumingin, ang nakikita niya sa tao yung maganda. Mhm. Kasi pagka pangit ng tao, may maganda yun. Tandaan niyo yun. Meron akong kilalang babae, ang pangit ng muka. Ang pangit. Ang ilong nakakalat. Kalat siya. Brother Eli naman eh. Parang yung kamatis na, di ba may kamatis bilog, ano? May kamatis naman parang flowery. Ganon ang mukha, ang ilong niya, na parang nakakalat na ganon. Hanggang dito yata yung ilong. Brother Ganon. Eli naman eh. Ang pangit. Pag titingnan mo mukha niya, ang pangit. May mga tigyawat pa. Pero alam mo, takpan mo yung mukha na ito. Ito. Mula leeg hanggang baba. 30. Mhm. Hipon. Napakakinis, napakaputi. At pag kumanta, nako, maniwala ka, para ka numulutang sa ulat. Napakaganda ng boses. Ganyan. Kaya ang tao, tangit-tangit man, may maganda sa kanya eh. Sana, pagtingin natin sa kapwa, kung may pag-ibig ka talaga, galing sa Diyos yung pag-ibig na yun, ang You'll see the good. titignan mo, hindi yung masama, yung mabuting nasa kapwa. And you wow. can help by cultivating that something good in your neighbor or Okay, mga kayuthi. Napakaganda pong mensahe po yun, but it is reality eh. Well, obviously, dahil po ang kagandahang loob, ang talento, ang kahusayan ng isang tao, hindi mo kasi basta-bastang makikita sa panlabas eh, no? Kaya hindi mo rin po maiiwasan na ang tao mas nagbibigay ng importansya sa kanyang panlabas na anyo, sa kanyang damit, sa kanyang paggayak. Pero napakaganda po ng perspective, no? Na kung tatanggalin natin, aalisin natin yung ating mga mata at ipapalit natin ang mata ni Jesus, for example. So He would surely see the goodness in us. Napakaganda po ng enumeration dito, no? Kumbaga, pagpapaliwanag ni Brother Eli sa Corinthians 13, yung kanyang pag-iisa-isa ng kumbaga mga qualifications, or criteria ng tunay na pag-ibig na mula po sa Diyos. Pero 2 points pa po na gusto ko lang pong sabihin is ang pagiging prangka talaga ni Brother Eli. Sa totoo lang po, for other preachers, hindi po ganyan sila ka-open. Brother Eli would be mentioning words like rape, chancing, sex. While for others, these are like taboo topics, pero si Brother Eli po talagang diretso at very honest po, And mga ka-youth, sa totoo lamang po, when we show honesty, genuineness when we speak, people can see through it po kasi pag tayo po ay genuine, kapag tayo po ay honest lamang. And on the same vein, if nabuhay po tayo na may pretension, fakery, equally nakikita po din ng tao yan kung ikaw po ay hindi genuine po sa iyong sarili. And one more thing na tip po sa mga public speakers na makikita natin na ginagawa ni Brother Eli, kung napansin niyo po, mas marami po ang young people, mga youth po sa audience po ni Brother Eli. And nakita niyo naman yung label kanina, this preaching po pala happened in Philippine Normal College. So dahil mga kolehiyala, mga college students pang audience, kung napansin nyo rin, Brother Eli would use Taglish para po mas makakonect sa kanyang mga audience. So very high level public speaking skill po yan. kapwa. Kasi yung mabuti, pag tao yung kinukultivate mo, it grows. Ikaw pala maganda pala busis mo, no? Hindi naman. Hindi, talaga maganda. Totoo na sabi ko sa'yo. O sige, kumanta ka. I-cultivate mo, lalakas ang loob nun. Ikaw pala, pwede ka pala social worker eh. Bakit? Pero mo, ang tapang mo pala, kinawakan mo yung taong may sugat, malaki sugat eh. Gusto niyang makatulong. Nawakan niya dumudugo. Meron iba, tatakot sa dugo siya, hindi. Pwede ka pala ako social worker eh. Di ginanong ko. Pagkaraan ng 1 taon, 2, social worker na. Oo ha. Sabi niya amin sa Pampanga, social worker na siya. Para ba raw natalimta isip niya, sinabi ko, pwede sa social worker. Pumasok nga sa sa Department of DSWD. Social worker na siya.
Alam nyo, kailangan lang sa tao encouragement para yung mabuting nasa kanya, ma-develop. Ang may pag-ibig, ang tinitignan niya sa kapwa, yung mabuti sa kapwa, hindi yung masama. Tingnan nyo ha? Ano pa sabi ng pag-ibig? Bakit? Hindi nagagalak sa kalikuan. Pag-ibig pala, hindi nagagalak sa kalikuan. Hindi sila natutuwa pag mali. Halimbawa, mga sugal, drugs, hindi sila natutuwa. Pag may pag-ibig ka, hindi ka matutuwa pag mali. Tinanin niyo ako, mga kababayan. Pagka mali ang sinasabi ng mga kapwa ko, pastor, galit ako. Sabi naman ng iba, wala na akong ginawa, kundi ako matake. Sabi ni Eddie Villanueva, wala raw akong pag-ibig. Ano? Yun nga ang pag-ibig ko, no? Na pagkamali, hindi ako tuwa sa mali. Ayoko ng mali pagdating sa reliyon. Eh yun nga lang sa grammar, ayoko ng mali eh. Lalo pa sa reliyon. Oh, ikaw ba nakakita ka na ba ng nakadbalong Tagalog, may kubara? O sige. Eh pag nakakita ko rito ngayon, na nakabarong Tagalog, nakakulbata, lalapitan ko, kapatid, matama yan, di tama yan. Barong Tagalog ang lalagyan kulbata. Oh. Hindi masama yun dahil ma-out of place eh. Yung punahin mo yung mali, hindi masama yun. Ganun po ginagawa ko. I am a religious fiscalizer. Tanta mali. At ako nagpapasalamat sa Chief Prosecutor ng Parañaque, ng Manila City Hall, at saka ng Makati. Kasi idinimanda po ako ni Almede. Libel ang idinimanda sa akin. Eh, awa naman ng Diyos, yung 6 na demanda niya, na-dismiss na. Sabi nung fiscal sa Quezon City, si Fiscal Varias, Mr. Soriano is a religious fiscalizer. Therefore, he is protected by the mantle of privileged communication, sabi niya. Dinismiss. Kasi hindi naman daw masama palang mag-fiscalize ka basta't may batayan ka lang. Eh yun ang role ko in the religious world. Kasi hindi ako natutuwa pag mali eh. Pag mali, ayoko nung. Kaya sinasabi ko yon. Ako naman, sinasabi ko, kung ako naman ang mali, eh di ako naman ang punahin nyo. Payag naman ako eh. Wala naman taong agad-agad ka, perfecto ka ba? Agad di naman eh. O di, pag mali, sabi mo, hoy, yan tae, huwag mo dyan ilagay. Sabi naman sa akin sa TV, napaka-bulgar mong magsalita, Mr. Soriano. Bakit naman tae? Eh, masama ka sa TV yun. Ay, hindi ka ako. Paniwala akong di totoo. Siguro ako lang ang makakapagbago niyang radio ko doon sa Philippines. May biro mo, sasabihin mo, tae, ayaw nila ng tae. Eh, ano sasabihin mo, dumi. Eh, mali naman yun. Sabi ko, sa Biblia, tae eh. Eh, sabihin mo, dumi. Mali yun. Yung totoo, yung tae, dumi yun. Tama yun eh. Yung tae, dumi yun. Pero hindi lahat ng dumi, tae. Ay tae. Tama po ba o hindi? O yan ba ba? Isipin nyo ha. Sabi, ay, may dumi ka sa mukha ah. Eh, yung meron dahon na tuyo, dumikit doon sa kanyang eyebrow. Oh. Pare, may dumi ka sa mukha ah. Eh, kung yun eh tae, dumi tae, may pag sinabi mo palang dumi eh. Mare, may dumi ka sa mukha ah. Ang pangit. Tama. May dumi ka sa mukha, Mare. Hindi classified kung ano yung dumi. Pero pagka talagang tae, huwag mo sasabihin dumi. Magiging ano. You cannot interchangeably use dumi in tae. Although it is true that tae is dumi, but not all dumi is tae. Ganon ako kabulgar. Pag tae, tae talaga. Ganon. Oh. Tae na yung diskusyon. Sipon talaga. Di ba? Yun ang tama para wag nangangapa ang tao sa kapwa. Ganun po ibig ko sabihin. Ang isang dahilan, bakit? Yung pag-ibig, ang sabi niya ay Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. ang pag-ibig, hindi nakikigatuan, kundi sa katotohanan. Ang alam niyo, pag ang isang tao, mas gusto niya yung totoo kaysa sa mali. Pag tama, gusto niya yon. It's a sign of love. Tama. Ayaw niya ng mali, gusto niya tama. Parang ganito. Halimbawa, mahal kita, paiinumin ka ng lason.
Magagalit ako, hindi. Mahal kayong laso, di ba ako magagalit? Baka sampaling ko pa yung nagpapainom sa'yo ng lason sa galit ko Mahal kita kasi Kaya pag may pag-ibig ka, hindi ka nagagalak sa kalikuan, kundi ang galak mo'y ang katotohanan. Doon ka nagagalak. Isa yon sa mga qualities ng tunay na pag-ibig. Tapos, Lahat ay binabata. lahat ay binabata. Talagang yung pag-ibig mapagbata. Ano ba yung sabihin ng binabata, kapatid na Zoren? That's hindi. Beareth all things. Oh, love beareth all things. Marunong siyang Zoren. magbata, magtiis. Tapos, Lahat ay pinaniniwalaan. ayun, lahat ay pinaniniwalaan. Pagka pala may pag-ibig ka, ikaw trustful ka. Hindi ka yung parang laging niloloko. Ano ba tawag doon sa hindi walang tiwala sa kapwa? Dudahin. Yung walang tiwala sa kapwa, palaging duda siya. Pag may pag-ibig ka, nagtitiwala ka sa iyong kapwa na mahal mo. Yung mahal mo, baka kung saan ka na naman pupunta ngayong gabi. Hindi, dear, mag-overtime lang. Overtime, baka mamaya kulasisi ka ha. Hindi ganon. Pag may pag-ibig ka, dear, mag-overtime ako ha. Sige, ingat ka ha. Tamo? Kasi pagka sinabi mo, siguro may babae ka aga ganon, yung asawa mo na fed up na yon, daldal ka kasing daldal. Hindi naman totoo kang may babae ko, laki na lang pinaglibinta ka. Tutuhanin ko nga. Ayaw. Para mo lang itinutulak yung asawa mo dahil sa kawalan mo ng pagtitiwala. Pero kung may pag-ibig ka, tiwala ka. Tingnan yung mga successful husbands and wives. Mga husband and wife team, yung successful, may tiwala sila sa isa't isa. I have known that because my father and my mother were together for the last 69 years. Wow. Bago namatay ang father ko, nag-celebrate sila ng 69th wedding anniversary. Wow. Nakita ko sila how sweet they are kasi tiwala mother ko, tiwala father ko. Hindi sila kagaya no ibang mag-asawa nagbabatuhan ng kawali, sandok, undi nun. At never na nakita ko ang father ko sinaktan ng mother ko. Hindi. Minsan tumataas ang boses niya pero para saktan niya, sabi niya kasi raw sa mother ko, pag sinaktan kita, iiwanan na kita. Sabi niya. And naging siya, matagumpay po siya na hanggang sa mamatay father ko, di niya sinaktan ang mother ko. Good. Minsan nga yung mother ko pa ang nananakit sa father ko. Minsan pag naglilihi raw, kinakalmot ang father ko sa likod. Nako. Parang pusa raw siya. Pero siya, hindi siya sinaktan ng father ko. Kasi yung may pag-ibig na talaga, mapagtiis yun, mapagtiwala yun. Tapos, lahat Ay inaasahan. yun, ang may pag-ibig, meron siyang pag-asa. Hopeful siya in dealing with his fellow men. Hindi siya laging parang wala siyang tiwala. Meron siyang hope. There is hope in him. Diba, sabi nung kapwa niya, bayan mo, Mare, makakabayad din ako sa'yo. Baka next month. Meron siyang hope. Ayan. Ganun ang may pag-ibig. And so far, yung kabuuan na yan, ang kahulugan ng pag-ibig na sinasabi sa Biblia. The true meaning of love, please remember it, is recorded in 1 Corinthians chapter 13, verses 3 to 8. 1 Corinthians 13:3 to 8. At yun ang pag-ibig na dapat nating mataglay sa buhay. Tandaan nyo, maraming pag-ibig. Maraming pag-ibig. Isa dyan, pag-ibig sa pera, masama yan. Pag-ibig sa kalawan, masama rin yan. Pag-ibig na mali, masama rin yan. Yung pag-ibig na walang dangal, yung sinasabi ko sa inyo, masama yan. Ang magandang pag-ibig, yung sinabi ng Diyos, na pag-ibig with all those qualities and values in it. Yun ang dapat nating matandaan. Yun po ang tunay na pag-ibig. And I am leaving you the verses para basahin nyo sa inyong mga bahay. Tandaan nyo po, 13 verses 3 to 8 of 1 Corinthians. 13. Pansamantala po, tigil natin ito.
Okay, mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. How do you feel? What do you think about this preaching? Bitin po ba? So, lagi po yan galing po sa ating youthie community. Magta-type naman po dyan sa comment section ng bitin. But anyway, so ito po ay napakagandang pagbibigay ng pagpapaliwanag sa isang napaka-popular and I would say quote-unquote gas-gas no, na verse po ay yung Corinthians 13 dahil dyan po dinedefine at saka paborito po yan lalo na pag February 14 mga ka-youthie. So, hindi ko na po maulit lahat po ng aking interjections, interruptions po, dahil I was watching this in real time. Pero just a little bit of a recap mga ka-youthie, lalong-lalo na po sa mga sinabi ni Brother Eli sa last part. So, he was saying, as he was described sa isang ruling, na siya do po ay religious fiscalizer and pagkakasabi po kanina. Although what I remember, I think this was like 12, 13 years ago, ay nakonvict si Brother Eli ng libel versus Jesus Miracle Crusade. Yung the other one was acquitted, I believe, and then the other one, yung conviction was affirmed by the Supreme Court, kung di ako nagkakamali, versus Mr. Almeida. Dahil nga, in a way, talagang controversial po talaga yan. Lalong-lalo na po sa mga public broadcast, medyo maingat po talaga yung mga rules po dyan, Dahil syempre, may mga salita po na kinoconsider na offensive. May mga salita po na, well, it is because of just genuineness and honesty, or maybe sometimes because of emotion, hindi po nararapat na sambitin sa isang public broadcast. Pero yun nga po, naging trademark na po kasi ni Brother Eli, yung pagiging diretsa niya, pagiging prangka. And na-mention ko nga po kanina na it's very rare for preachers to discuss things that are considered taboo sa atin pong lipunan. So Brother Eli had a mix of different techniques po sa public speaking sa kanya pong preaching mga ka-youthie. It's always entertaining at napansin nyo rin po siguro, syempre ang dami ko pong tawa dahil po syempre sa mga jokes po ni Brother Eli, sa mga hirit niya po. It's a combination of being entertaining, being informative of course, at talagang hindi ka po mabubore po sa style po ni Brother Eli talaga, which is really a mark of a great preacher, a great public speaker. Anyway mga ka-youthie, dahil hindi ko na po maulit lahat, sana po ay samahan niyo po ako from start to finish. And kung nagustuhan niyo po yung ating pong mga video contents dito sa U3, you can watch that video over there. Yung playlist naman po dito. And kung kayo ay baguhan, click niyo po yung subscribe, ayan, and click the bell button. Dahil kapag may mga updates po kami or mga announcement, ay madali niyo pong malaman po dahil na-update po kayo. Dahil nga, subscribe po kayo. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!